What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nawalan ng power after po pinalitan ng LCD. Nag-DIY po si sir at nung tinesting niya itong bagong LCD at nagulat siya na matay na daw, hindi na po siya nagpa-power. Wala na pong reaction, hindi na po siya nagba-vibrate. At sinubukan ko mga idol, kinapa ang board, medyo may umiinit. At siniko, tiningnan ko sa schematic at meron siyang 0.5. Ibig sabihin nito mga idol, buhay po ang motherboard nito. Pwedeng nawalan ito ng ilaw noong pagsalpak ng LCD at hindi natanggal ang koneksyon ng battery. Kaya ayan mga idol, ito po yung gagawin natin ngayon. Sana magawan pa natin ng paraan. At nung namatay ito, pinacheck ni sir sa lugar nila, natanggal or naputol po ang koneksyon ng antena. At ang masakla pa dito, nirehit pa po ang pinaka CPU. Ayan mga idol, nabutas po yung ilalim at may mga plugs na siya. Kaya next time mga idol, kung nag-DIY po kayo ng LCD at namatay po ang inyong cellphone, huwag nyo pong initan ang CPU. Pwede nyo pong i-check sa may backlight section. Kasi possible yan mga idol na nag-short po ang pinaka-backlight niyan dahil sa pagsalpak po yan ng LCD na hindi natanggal ang koneksyon ng battery. Kaya bigla siyang nag-blackout at possible hindi naka-on ang vibrate nito. Kaya hindi nalaman nung pangalawang gumawa na may tama sa backlight dahil hindi po siya nagba-vibrate. Kaya naisip siguro na namatay na ang unit kaya ininitan ang CPU. Ayan mga idol, tinanggal ko agad ang ilalim niya. So meron po itong bakal mga idol doon sa backlight section. At ayan, chinek ko na po siya mga idol. At ang una natin gagawin kapag namatay or nawalan po ng ilaw, kapag nagpalit ka ng LCD, ang una po nating pinapalitan dyan, ang nadadamay po kasi dyan, ay yung pinaka light coil. Nag-iinit po siya kaya nawala ng ilaw. At ayan mga idol, gumamit po tayo ng 350 heat temperature at kumuha tayo sa scrap board. At dito mga idol, tatlong pyesa po ang possible na matamaan dito. Pero sa tatlo na yan mga idol, isa lang ang pinapalitan. Tatlo kasi yan mga idol, kung hindi po light coil, nasa diode. At kung wala naman sa diode, doon po sa light IC. Kaya ayan mga idol, step by step, inuna natin sa coil at itesting natin mga idol. Ayan, so pinunasan muna natin. Gumamit tayo ng 350 heat temperature, magpalit at magtanggal at para hindi madamay ang motherboard. So mahina lang ang init mga idol. Kaya ayan, ito po yung LCD niya mga idol na tinesting niya na biglang namatay. Kaya ayan, tingnan ko rin mga idol kung mag-iilaw ito or hindi dahil replacement po ito. Hindi po niya ito nakikita kung mag-ilaw dahil una daw nito bago niya binaklas ay may ilaw naman ang basag na LCD. Kaya ayan, ganun pa rin mga idol. So possible na wala sa light coil. At nung kinapa-kapa ko mga idol ay talagang nag-iinit pa rin banda sa board sa light section. Kaya ayan, ang ginawa ko mga idol, tinestingan ko ng bago kong LCD sa akin mismo. Dahil ang kanya mga idol, meron pong sticker. Baka mamaya sablay lang ang LCD na at merong short. At kung napapansin nyo mga idol, blackout pa rin ang LCD kahit aninag man lang ay wala akong makita. At nung kinapa-kapa ko banda sa light section, meron pa rin talaga siyang nag-iinit. So next step natin gagawin mga idol, magpalit po tayo ng light diode. Kaya yan, tanggalin natin mga idol. So possible na good siguro ang LCD niya at malaman natin mamaya kung mapailaw na po natin or nabuhay na natin. Kaya yan, tinanggal ko ulit mga idol. At ayan, next step kong ginawa, ayan yung light diode at kumuha po ako sa mga scrap din na motherboard na patay at good po ang light niya. Kaya ayan, tanggalin natin mga idol, 350 heat at nag-apply tayo ng Amtech plugs para mas madali natin matanggal doon sa board. At ayan, nag-apply din tayo ng plugs mga idol. Tanggalin na po natin yung light diode. Magkatabi lang yan mga idol. Silang tatlo, yung coil, light diode at light IC. Dito kasi mga idol, kaya natin in-step by step dahil wala po siyang pumutok. Madalas kasi nito mga idol, kapag nagpalit ka ng LCD, meron po siyang puputok lalo na kung nag-short. Pero dito mga idol, wala po talagang pumutok kaya maisip natin na patay ang unit. Kaya nga nirehit kanina ang CPU, ang akala siguro patay na talaga na tuluyan. At ito po yung pinalitan natin mga idol, dalawa na, yung light coil at light diode. So test na natin mga idol at sana gagana na po ito. At ito pa rin yung LCD niya mga idol na dinala sa atin nung nag-DIY si sir. Kaya ayan, testing natin yung LCD niya kung good na ba. At bago tayo magpatuloy sa video, shoutout muna tayo rito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. At ito na nga mga idol, nabuhay po natin. Sobrang saya ni sir nung nakita niya na nabuhay na ang unit. Meron pong 96%. At tingnan natin mamaya mga idol kung magtuloy ba ito, magta-touch ba ito dahil bago
ko na rin ang LCD. At ako na lang din po ang nag-install ng LCD nito mga idol. Baka magkamali na naman si sir. Kaya tinuruan ko na lang siya na kapag nagpalit po ng LCD, kailangan talaga unahin ang koneksyon ng battery para hindi talaga magkakaproblema ang unit. Ayan, ibalik natin lahat ng camera mga idol at testing natin mamaya kung nagta-touch ba ito. Kaya next time mga idol, kung isa po kayong nag-DIY at nanonood lang po kayo ng video, ang pinaka-the best tips ko sa inyo, kapag nag-testing kayo ng screen, kailangan nakatanggal ang koneksyon ng battery. Ayan mga idol, linisan natin ang pinaka-frame para hindi naman angat ang paglagay natin. So, nilibre ko na rin si sir sa paglagay nito mga idol. Ako na lang po ang naglagay dahil nag-walk-in po si sir nito. Galing po ito ng Caloocan. So, naawa na rin ako kay sir dahil sa pamangkin daw po niya ito at gusto lang niyang ikabit para makatulong at yun nga, nagkamali siya ng lagay. Napasama patuloy si sir. Kaya napagastos siya dito mga idol. So, buti na lang hindi ko naman po siningil ng mahal to. So, meron naman tayong pesa at rescue lang po ang ginawa natin. So, madalas ito mga idol, sasabihin talaga na board na ang tama dahil wala siyang power, walang vibrate. At buti na lang nung ininita ng CPU at hindi natuluyan. Kaya ayan, install natin lahat mga idol. Ang dami pong alikabok dun sa pinaka-frame. At turuan ko na rin kayo paano maglagay ng LCD na fitted pa rin at walang angat. Ayan, tanggalin nyo po yung mga blue mga idol, yung plastic. At mag-apply kayo ng double-sided tape doon sa ilalim ng flex para fitted na fitted pa rin ang flex at wala talagang angat ang baba. Kasi madalas yan mga idol, nasa baba ang angat dahil yung flex niya mga idol, hindi po nadikit sa ilalim. Kaya ang mangyayari, nauga-uga at madalas pa, yun pa yung humantong sa blackout dahil aangat ang flex, maiiwan sa ilalim lalo na kung nadikit na. So ayan, naglagay din ako ng double-sided tape sa battery dahil wala na rin pong dikit. So huli na po tayo nagdidikit mga idol. At yung antenna pala nito, sinabihan pala si sir, napalitan na lang daw nung nag-reheat sa CPU dahil naputol nga daw niya. Dahil nakita rin niya mga idol, dahil hindi naman daw niya ginalaw ang pinaka-board at dito lang siya sa screen, nag-test lang siya at nung pina-check niya doon mga idol, yun na nga, ni-reheat ang CPU. Kaya ayan, so hindi ko na rin po pinalitan dahil wala po akong pamalit dahil mahaba po ito mga idol. So ayan, so ang mga screw nito nilibre ko na rin dahil kulang-kulang na rin po ang screw nito. At ayan, tingnan natin mamaya mga idol. So pinaka-the best tips talaga, kung alanganin po kayo sa paggawa, huwag nyo na pong gawin para hindi lalong ma-stress ang inyong ulo. Kasi napakasilan po mga idol. Lalo na kung hindi ka sigurado sa gawa ay talagang kaba-kaba ka talaga at possible na talagang kapag kinakabahan ka ay talagang matutuluyan yung unit mo. Mas mapapagastos ka tuloy. At ayan, tingnan natin kung napailaw pa rin mga idol dahil kanina umilaw na nga siya. At ayan, so umilaw pa rin at idikit na po natin ang pinaka-screen. So gumamit po ako dito ng T7000. At grabe mga idol, meron talagang 96% ang battery niya nung nabuhay natin. Ayan, gilid-gilid po tayo magdikit mga idol. So konti lang, huwag niyo pong damihan dahil isa po sa cause kung bakit nagbo-blue screen ang unit dahil nasubraan po sa dikit o minsan naman nag-ghost touch dahil napasukan na po ang pinakagilid ng screen. Kaya ayan, naglagay tayo ng guma mga idol at alisin po natin yan 2 oras para yung dikit na nilagay natin ay matutuyo at nakapix talaga ang LCD. At buti na lang good ang LCD na nabili nila. So kung sira pa yan ay naku, mas mapapagastos pa ng malaki. At ayan, tingnan natin yung backlight, natataasan, nabababaan. So ibig sabihin, normal po ang paggawa natin. At okay na rin po ang touchscreen niya, wala pong problema, sobrang soft touch. At ayan mga idol, hiningi pala ni sir ang password nito sa pamangkin niya. At ayan, nag-reply po siya. So i-testing natin at ito mga idol, sobrang linaw din po ng LCD niya. Kung napapansin nyo mga idol, i-check po natin yung ilaw talaga niya, natataasan, nabababaan. Hindi ko na po pinakailaman ang iba mga idol. Sigurado naman ako dito na 100% po ito na ayos. At dalawa pala ang napalitan natin mga idol. Dapat yung light diode lang. So dahil napalitan at hindi ko na tinanggal. At ito po yung LCD niya mga idol. At sana isupport nyo po ang video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.